Matapos po ang ilang linggong kawalan ng katiyakan sa market, tila bumabalik na ang kumpiyansa ng mga traders at investors. Kamakailan po ay inuulat ng Watcher.Guru na nakarating na sa isang kasunduan ang US Senate upang wakasan ang government shutdown. Ang balitang ito ay agad pong nagdulot ng positibong reaksyon sa buong market, lalo na po kay XRP na tumaas ng 8.1% sa loob lamang ng ilang oras. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang koneksyon ng government shutdown sa paggalaw ni XRP. Yan ang sabi po rito ay confidence is returning to the financial markets after weeks of uncertainty. Watcher.Guru reported that the US Senate has reached a deal to end the government shutdown, citing Politico as the source. Ayan, paliwanag po natin kung anong ibig sabihin yan. Matapos daw ang ilang linggong pagkabahala, unti-unting bumabalik ang kumpiyansa sa financial markets. Ayon po sa ulat ng Watcher.Guru, nagkasundo na ang US Senate na tapusin ang government shutdown. Ang magandang balitang ito ay nagbigay po ng sigla sa mga risk assets tulad ng crypto. At isa po sa mga unang nag-react dito ay si XRP. Ang market impact po dito ay ang pagbalik ng kumpiyansa ay nagdudulot po ng renewed trading activity at mas mataas na demand, kaya mabilis po na tumugon or nag-react ang presyo ni XRP sa positibong development. Gaano naman po kalala ang epekto ng shutdown sa ekonomiya? Yan, ang sabi po rito tungkol dyan ay the news follows one of the most disruptive shutdowns in recent years, which halted several federal operations, delayed regulatory reviews, and weighed on the risk assets. Ayan, paliwanag po natin. Ang shutdown na ito ay isa sa pinakamatagal at nakagugulong insidente sa mga nakaraang taon. Maraming operasyon ng gobyerno ang huminto, kabilang ang mga regulatory reviews para sa mga financial products. Dahil dito, bumagal po ang galaw ng mga risk assets tulad ng cryptocurrencies at nawalan ng momentum ang market. Ang market impact po nito ay habang sarado ang mga opisina ng gobyerno, nabawasan po ang liquidity at tumaas ang takot ng mga investors, dahilan ng pagbaba ng presyo ni XRP noong nakaraang buwan. Gaano naman po kabilis nag-react sa XRP sa balitang ito? Ayan, ang sabi po rito ay within hours of the report, XRP climbed 8.1% from the previous day, trading at $2.47 as traders anticipated renewed activity across financial and crypto markets. Ano nga ba ang ibig sabihin yan? Ilang oras daw matapos pong lumabas ang balita, nag-surge po agad sa XRP ng 8.1% at umabot po sa presyo na $2.47. Ayon po sa mga traders, inaasahan po nila ang muling pag-ikot ng activities sa parehong financial at crypto markets. Ibig sabihin, marami pong naghahanda para sa muling paggalaw ng kapital matapos po ang ilang linggong paghinto. Kaya ang market impact po nito ay ang mabilis na pagtaas ay nagpapakita ng mataas na sensitivity ng crypto sa mga macroeconomic news, lalo na kapag ito ay may direktang epekto sa regulasyon o liquidity. Paano naman po naapektuhan ng shutdown ang digital asset markets? Ang sabi po rito tungkol dyan ay the government shutdown began on October 1 and became the longest in US history
Among the institutions affected was the U.S. Securities and Exchange Commission, as it slowed or postponed several financial product reviews, including spot XRP ETF. Yan, paliwanag po natin. Nagsimula daw ang government shutdown nitong October 1 at ito na ang pinakamahaba sa kasaysayan ng US. Isa sa mga pinakaapektadong ahensya ay ang US Securities and Exchange Commission or SEC. Dahil sa pagkaantala ng kanilang operasyon, napigil din ang pagsusuri sa mga financial products tulad po ng spot XRP ETF. Kaya sa market impact, ang pagkaantala sa mga product reviews ay nagdulot po ng kawalan ng direksyon sa market, kaya marami pong traders ang naging maingat dahilan ng pagbaba ng trading volume ni XRP. Ngayon ay bakit naman po bumagsak si XRP nitong buwan ng October? Ang sabi po rito tungkol dyan ay the uncertainty surrounding the shutdown contributed to volatility across digital assets as investors move cautiously amid reduced regulatory visibility, making XRP experience steep pullbacks in October. Ayan, ano nga bang ibig sabihin yan? Ang kawalang katiyakan daw dahil po sa shutdown ay nagdulot po ng matinding volatility sa crypto market. Dahil hindi po malinaw ang magiging galaw ng mga regulators, marami pong investors ang nagdesisyong maghintay muna or magbenta. Dahil dito, naranasan po na XRP ang malalim na pullbacks noong October na nagresulta sa pagbaba ng presyo. Sa market impact, ang ganito pong volatility ay karaniwang nagdudulot ng panic selling pero nagbibigay din po ng oportunidad sa mga long-term holders na makabili sa mas mababang presyo. Ano naman ang nangyari matapos pong ma-resolve ang standoff? Yan, ang sabi po rito tungkol dyan ay the resolution of the standoff has renewed optimism that normal operations at the SEC and related agencies can resume, allowing long-awaited product approvals to proceed. Ayan, paliwanag natin yan mga ka-crypto. Ngayon daw, natapos na ang standoff, muli pong nabuhay ang pag-asa ng mga traders. Ibig pong sabihin, makakabalik na po sa normal ang operasyon ng SEC at iba pang kaugnay na ahensya. Dahil dito, inaasahan po na muling magpapatuloy ang mga naantalang approval ng mga produkto tulad po ng spot XRP ETF. Sa market impact, kapag naaprubahan ang mga pending ETF, posible pong magkaroon ng bagong wave ng institutional investments na magtutulak kay XRP sa mas mataas na presyo. Ngayon ay ano po ang dahilan ng pagtaas ni XRP sa $2.47? Ang sabi po rito tungkol dyan ay XRP's advance to $2.47 reflects renewed investor confidence in the asset's near-term outlook. The token had declined sharply through October but began recovering in early November as speculation over the approval of spot XRP ETF spread. Yan, paliwanag po natin mga ka-crypto. Ang pagtaas daw po ng XRP sa $2.47 ay malinaw na palatandaan ng pagbalik ng tiwala ng mga investors. Mula po sa matinding pagbagsak noong October, nagsimula itong bumawi sa unang bahagi ng buwan na ito. Ay buwan ng November nang lumagana po ang usapan tungkol sa posibilidad ng spot XRP ETF approval. Sa market impact, ang hype po na dulot ng ETF speculation ay nagbibigay po ng short-term buying pressure at posibleng magpabilis ng pag-akyat kung tuloy-tuloy ang demand. Ngayon ay sino-sino naman ang naghahanda sa posibleng ETF approval? Ayan. Ang sabi po rito tungkol dyan
ay several asset managers including Bitwise and Franklin Templeton have pending applications for spot XRP ETF listed with the SEC, and the Depository Trust and Clearing Corporation or DTCC recently listed 9 XRP ETF. Ayan, paliwanag po natin yan mga ka-crypto. Kabilang daw po sa mga naghahanda para sa posibleng ETF approval ay ang Bitwise at saka Franklin Templeton. Pareho po silang may pending applications sa SEC. Bukod pa rito, kamakailan ay naglista po ang DTCC ng siyam or 9 na XRP ETF bilang bahagi ng kanilang operational readiness. Ibig pong sabihin, handa na po ang infrastructure kung sakaling aprubahan ng SEC ang mga ito. Sa market impact, ang mga hakbang po na ito ay nagpapakita ng mataas na kumpiyansa ng mga institution sa potensyal na XRP na maaari pong magbunga ng malakas na inflows sa sandaling maaprubahan. Bilang panghuling katanungan ay ano naman ang aasahan ng market sa mga darating na linggo? Ang sabi po rito tungkol dyan ay the resolution of the shutdown offers a turning point for sentiment across the crypto market. Market observers note that a functioning government could restore investor confidence, stability treasury yields, and strengthen capital inflows into digital assets. Ayan, paliwanag po natin yan mga ka-crypto. Ang pagtatapos daw po ng shutdown ay nagiging turning point para sa crypto market. Sinasabi po ng mga analyst na kapag tuluyang bumalik sa normal ang operasyon ng gobyerno, maibabalik din po ang tiwala ng mga investors. Magiging mas stable po ang treasury yields at mas dadami ang kapital na papasok sa digital assets tulad ng XRP. Sa market impact, ang ganito pong kondisyon ay nagbubukas po ng posibilidad para sa sustained growth, hindi lang kay XRP kundi sa buong crypto ecosystem. At ayan, bilang panghuli, ang aking opinion naman tungkol dito ay ang biglaang pagtaas ng XRP ay hindi po basta hype lamang. Ito po ay resulta ng kombinasyon ng tatlong pangunahing factor. Yan po ay una ay ang pagwawakas ng government shutdown. Pangalawa ay ang muling pag-asa po sa ETF approvals. At ang pangatlo ay ang pagbalik po ng tiwala ng mga investors sa market. Para po sa atin bilang mga traders at investors, ito po ay magandang sinyales na muling gumagalaw po ang market matapos ang ilang linggong pagkaantala. Ngunit gaya po ng dati, dapat pa rin po tayong maging maingat. Ang mga ganito pong pagtaas ay pwede pong maging pansamantala kung wala pong kasunod na solid developments. Subalit kung tuloy-tuloy naman po ang momentum, posible talagang makakita tayo ng bagong chapter dito sa kwento ni XRP sa mga susunod na linggo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.